Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminary Edition. At ngayong araw po ay December 9, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Jesus, the Lamb of God. Ano ang pinagkaiba ng pardon at amnesty? And yung scripture po natin ngayong araw is John chapter 1 verse 29. And yung sabi po dito sa ating concept na Jesus, the Lamb of God. Calling Jesus the Lamb of God declares that He is the perfect sacrifice who takes away sin completely and finally. In the Old Testament, lambs were offered as substitute for guilty people, but this pointed forward to the true lamb who would not offer himself once for all. His sacrifice secures full forgiveness, fulfills God's redemptive plan, and guaranteed the salvation of all who trust in Him. And yung sabi po dito sa ating scripture na John chapter 1 verse 29 sa Tagalog, ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And sabi po dito sa ating teaching number 1, the lamp is our substitute. Sabi po dito na yung the lamp of God or the lamp is ito yung substitute natin, yung kung saan ito yung kinukol natin si Jesus na dinideclare niya or sinacrifice niya yung perfect sacrifice na naalis yung mga kasalanan natin. And teaching number 2, the lamp obliterates our sins. Sabi po dito na yung lamp or the Jesus, the Lamb of God, is ito sa Old Testament is yung lamb na po na ito is nag-offered talaga na isa siyang substitutes for guilty people, but this point is pinorward niya na yung true lamb is talagang kung sino yung nag-offer ng sarili niya sa bawat o sa lahat na nag-sacrifice talaga. And teaching number 3, the lamb provides us amnesty. Sabi po dito na yung lamb or lamb of God is talagang nag-provide siya ng amnesty na kung saan sinacrifice niya talaga and sinecure niya yung full forgiveness pati na rin yung pag-fulfill sa God's redemptive plan and the guarantees the salvation of all who trust in Him. And sabi po dito sa ating application number 1, do not just give a pardon, give amnesty. Sabi po dito na apply po natin sa life natin na dapat hindi lang tayo basta nagbibigay ng sarili natin ang opinion, but dapat nagbibigay tayo ng amnesty na kung saan dapat nagsisacrifice tayo at sinisecure natin yung mga redemptive plan ng ating Panginoon Diyos na mag-guarantee ito at magbigay tayo ng trust sa Kanya. And application number 2, delete every records of wrong. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin that alisin na po natin yung mga sin natin, yung mga nagagawa nating kasalanan or records of wrong. And application number 3, devote yourself to following Jesus. Sabi po dito na apply po natin sa life natin o sarili natin na dapat din devote natin yung sarili natin na patuloy tayong magtiwala sa Kanya at patuloy tayong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. And lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.